Kung ipipilit mo pa yan, baka mapahamak mo ang bata. Hindi! Ang nais ko lang ay iligtas ang aking anak. Iyan ang huling pagtatalo sa pagitan ng isang inang Belgian at kanyang asawa. 15 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, walang sino man ang nag-akalang ang pagtatalong iyon ay simula ng pagkakawasak ng isang pamilya. Lalo na, walang nakakaalam na ang tunay na kailangang iligtas ay hindi ang may sakit na bata, kundi ang inang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Si Elisa, 42 taong gulang, ay nagsimulang libutin ang lahat ng nangungunang ospital sa Europa kasama ang kanyang anak na si Sabine. Sa loob ng 10 taon, 45 na diagnosis, hindi mabilang na pagsusuri, ngunit walang sino man ang makahanap ng pinagmulan ng sakit hanggang sa matanggap niya ang isang email mula sa kabilang panig ng mundo. Isang linya mula sa isang doktor sa Pilipinas ang nagpabago sa lahat. Ang pinagdududahan ko ay hindi ang sakit ng batang ito, kundi ang 56 taon na pinagdaanan ninyong magkasama. Kung ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay wala nang magawa, ang isang medical team sa Pilipinas naman ay nakakita ng katotohanang binalewala ng lahat. Ang nakakagulat na kwentong ito ay magbubukas, na nagpapakita ng isang malupit na katotohanan tungkol sa pang-ibig at sakit. Pakinggan natin ngayon ang himala ng paglalakbay na nagpabago ng kapalaran. Bago tayo magsimula, kung gusto mo, samahan mo ako sa tahimik na sandaling ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Sapat na ang iyong ginawa ngayon sa sandaling ito. Palayain mo ang iyong isip at hayaang magpahinga ang iyong kaluluwa. Kaya, sa sarili mong ritmo, magpahinga at makinig. Magandang araw. Ako si Elisa, 42, mula sa Brussels, Belgium. Dati akong ordinaryong may bahay. Gusto kong sabihin na dati lang akong ordinaryo. Mula nang mag-6 na taong gulang ang anak kong si Sabine, ang buhay ko ay hindi na naging ordinaryo. Taglagas noon ng 2010. Biglang nagsuka si Sabine. Ilang araw na walang tigil at wala siyang makain. Hindi siya nilalagnat, pero iyak lang siya ng iyak. Hawak ang kanyang tiyan. Nataranta ako. Anumang ina ay matataranta sa paghihirap ng anak. Parang guguho ang mundo. Agad ko siyang dinala sa emergency room ng ospital ng Universidad ng Brussels. Ang diagnosis ng doktor, gastroenteritis. Sabi niya, gagaling din pagkatapos ng ilang araw. Ngunit lumipas ang 1 linggo, hindi gumaling si Sabine. Lalo pa itong lumala. Gabi-gabi, nahihirapan siyang matulog. Nagigising siya na sumisigaw. Sinasabing may umaatake sa kanyang katawan. Mama, mayroon akong masakit sa tiyan. Masakit! Ang mahinang tinig na iyon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Isang 6 na taong gulang na bata na nagpapahayag ng sakit sa pinakadesperadong paraan na alam niya. Buong gabi ko siyang hinahaplos at hindi mapigilan ang luha ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang magdusa ng ganoon ang aking anak. Dinala ko siya sa pangalawang ospital. Ang pinakamahusay na gastrointestinal specialist sa Belgium. Lahat ng pagsusuri ay ginawa. Blood tests, x-rays, ultrasound, endoscopy. Ngunit pare-pareho ang resulta. Walang nakitang abnormal. Sinabi ng mga doktor na baka dala lang ng stress. Masyadong sensitibo raw ang bata. Mula noon, nagsimula ang mahaba kong paglalakbay sa paghahanap ng lunas. Mula Brussels patungong Antwerp at pagkatapos ay Ghent. Nilakbay ko ang lahat ng malalaking ospital sa Belgium. Bawat doktor ay nagbigay ng iba't ibang diagnosis. Autonomic nervous system disorder, complex gastric functional disorder, sensory integration disorder, irritable bowel syndrome. Unti-unting pumayat si Sabine. Sumuka pagkatapos kumain, sumakit kapag hindi. Hindi na siya makapasok sa paaralan, hindi makapaglaro sa mga kaibigan. Nawala sa kanya ang lahat ng dapat na buhay ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang asawa ko, si Peter, ay sinubukan noong una na intindihin. Ngunit pagkatapos ng 1 o 2 taon, nagsimula siyang mapagod. Ang buong atensyon ko ay kay Sabine. Ano man ang gawin ko, si Sabine muna ang iniisip ko. Sa pagkain, tinitiyak kong okay siya. Sa pagtulog, sinecheck ko kung humihinga siya ng maayos. Elisa, masyado kang obsessed sa sakit ng bata, sabi ni Peter. Nagagalit ako kapag sinasabi niya iyon. Obsessed? May sakit ang anak ko. Paano ako hindi magiging obsessed? Hindi niya naiintindihan ang desperasyong nararamdaman ng isang ina. Nang si Sabine ay 9 na taong gulang, nagpakita siya ng bagong sintomas. Bigla siyang nawala ng balanse. Natumba habang naglalakad. Hindi makaakyat baba ng hagdan.
Mahina ang mga kamay. Hindi niya mahawakan ng maayos ang lapis. Dinala namin siya sa neurology. Ginawa ang brain MRI, EEG, lumbar puncture. Mas natatakot si Sabine sa bawat pagsusuri. Umiiyak siya sa tuwing makakakita ng nakaputi. Mama, sira na ba ako? Tanong ni Sabine isang araw. Ito ang pinakamasakit na tanong na pwedeng itanong ng isang 11 taong gulang. Hindi ako makasagot. Dahil hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa anak ko. Nagpunta kami sa University Hospital of Amsterdam sa Netherlands, ang pinakatanyag na sentro para sa rare digestive diseases sa Europa. Inospital siya ng 2 linggo. Ginawa ang lahat ng pagsusuri. Genetic testing, metabolic testing, immune testing. Ang resulta? Wala pa ring nakita. Lalong lumayo si Peter. Pagdating niya sa bahay, iniiwasan niya kaming dalawa ni Sabine. Madalas siyang uminom kasama ng mga kaibigan hanggang hating gabi. Golf naman tuwing weekend. Kailangan kong alagaan si Sabine ng mag-isa. Alisa, hindi naman talaga may sakit ang bata. Ikaw ang nagpapasakit sa kanya. Iyon ang huling sinabi ni Peter sa akin. Iniwan niya ang kasunduan sa diborsyo at umalis ng bahay. Kaming dalawa lang ni Sabine ang natira. Pakiramdam namin, iniwan na kami ng buong mundo. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng sagot. Nagpunta kami sa Charité Hospital sa Berlin, Germany, Necker Hospital sa Paris, France, University Hospital Zurich sa Switzerland. Nilakbay namin ang lahat ng tanyag na ospital sa Europa. Ang diagnosis ay dumarami. 20, 30, 45 na diagnosis. Si Sabine ay 15 taong gulang na. Matagal nang huminto sa pag-aaral. Nag-homeschool lang. Wala siyang kaibigan. Hindi rin ako makapagtrabaho dahil kailangan ko siyang alagaan. Nabubuhay kami sa ipon. Isang gabi, sinabi niya sa akin, Mama, ako ang dahilan kaya ka nahihirapan. Kung wala ako, masasaya ka siguro. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang lahat ng pagsisikap kong iligtas si Sabine ay lalo lang nagpahirap sa kanya. Umiyak ako sa harap ni Sabine. Lahat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na kinimkim ko sa loob ng 15 taon ay sumabog. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. May iba pang paraan. Hindi ako susuko. May paraan para kami ni Sabine ay mabuhay ng maayos. Pero hindi ko pa alam noon na ang tunay na sagot ay naghihintay sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas. Isang malamig na umaga noong Enero 2024, nakatanggap ako ng email. Ang nagpadala ay si Dr. Ramon Moncruz, isang doktor sa Pilipinas. Noong una, inakala kong spam lang. Pero nang mabasa ko ang subject, nagulat ako. Tungkol sa sintomas ni Miss Sabine. Nais kong makipag-isip sa iyo. Paano nalaman ng isang doktor sa Pilipinas ang pangalan ng anak ko? Maingat kong binuksan ang email. Si Dr. Cruz ay pinuno ng Sentro ng Holistic at Integrative Medicine sa St. Luke's Medical Center. Nabasa niya ang kaso ni Sabine sa isang European Medical Journal. Iyon ay isang research paper na inilathala ng ospital ng Universidad ng Brussels tungkol sa isang dalagitang hindi makitang sakit sa loob ng 15 taon. Ang pinagdududahan ko ay hindi ang sakit ng batang ito, kundi ang 15 taon na pinagdaanan ninyong magkasama. Nanginginig ang kamay ko nang mabasa ko iyon. Sa loob ng 15 taon, 12 dosenang doktor ang nagsuri kay Sabine, ngunit walang sino man ang tumingin sa problema mula sa ganitong anggulo. Lahat ay naghahanap ng sakit, ngunit ang doktor na ito sa Pilipinas ay iba. Nagpatuloy si Dr. Cruz sa pagsulat. Ang mga sintomas ni Miss Sabine ay tila mga signal na ipinapadala ng katawan. Mayroon kaming integrated medical system sa Pilipinas na dalubhasa sa mga ganitong sitwasyon. Kung makakapunta kayo rito, gusto kong talakayin ito sa ibang paraan. Pagkatapos ng diborsyo, kailangan ko nang gumawa ng desisyon ng mag-isa. Halos naubos na ang ipon namin sa pagpapagamot kay Sabine. Hindi rin mura ang flight papuntang Pilipinas. Pero iba ito. Sabi ng ibang doktor, gagaling ko kayo. Ngunit si Dr. Cruz ay nagsabi, magkasama tayong mag-isip. Tinanong ko si Sabine, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas? Umiling si Sabine. Mama, ospital na naman ba? Tests na naman? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Mas malalim at mas desperado ang tingin ng isang 15 taong gulang kaysa sa isang sundalo. Iba ito anak. Mukhang hindi siya naniniwalang may sakit ka. Ilang email pa ang pinalitan namin ni Dr. Cruz. Hiniling niya ang lahat ng diagnosis. Nag-scan ako ng 45 na kopya at ipinadala sa kanya. Pagkatapos ng 1 linggo, sumagot siya. Nabasa ko na ang lahat ng diagnosis.
Naniniwala akong hindi maisakit si Miss Sabine. Nagsasalita lang ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kung makakapunta kayo sa Pilipinas, kakalimutan ko ang lahat ng diagnosis na ito at magsisimula tayo sa simula. Ang linyang iyon ay parang huling pag-asa para sa akin. Ginamit ko ang pera mula sa mortgage ng bahay para sa mga flight at tirahan. Pinayuhan ako ng mga kaibigan. Ano pang gagawin mo sa Pilipinas? Hindi nga magaling ng pinakamahusay na ospital sa Europa. Pero nagdesisyon na akong pumunta sa Pilipinas at hanapin ang sagot na hindi nakita ng mga nangungunang ospital sa Europa. Noong Pebrero 15, 2024, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. 4.5 oras na direct flight. Patuloy pa rin nasusuka si Sabine sa eroplano. Ngunit ang nakapagtataka, nang tumuntong ako sa lupa ng Pilipinas, may kakaiba akong naramdaman. Ang mabait ng ngiti ng mga airport staff, ang mahinahon at magalang na pananalita, ay nagbigay ng init na hindi ko naramdaman sa Europa. Kinabukasan ng umaga, nagpunta kami sa St. Luke's Medical Center. Nagulat ako sa estruktura ng ospital. Ito ay maringal at moderno, ngunit hindi malamig. May mga pasyente at pamilya sa lobby, ngunit lahat ay kalmado. Walang makikitang desperasyon sa mukha. Tulad ng sa mga ospital sa Europa, nakilala ko si Dr. Ramon Cruz, isang lalaking nasa 40s, kalmado ang tindig. Pagkakita kay Sabine, lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Hi Sabine, salamat at malayo ang narating mo. Masaya akong makita ka. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Sabine sa isang doktor. Ito ang unang beses sa loob ng 15 taon, hindi gumamit ng stethoscope si Dr. Cruz at hindi rin siya nag-schedule ng pagsusuri. Nakipag-usap lang siya kay Sabine. Ano ang pinakamahirap sa flight papunta rito? Masyadong maraming ulap sa labas. Hindi ko makita ang lupa. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Natakot ako. Oo, nakakatakot pumunta sa hindi mo alam na lugar. Ngayon, nakikita mo na ba ang lupa? Tumango si Sabine. Sabi ni Dr. Cruz, magaling. Alam na natin kung nasaan tayo ngayon. Nandito tayo sa Pilipinas. Ligtas ito rito. Walang magsasabi sa iyo na maisakit ka. Sa sandaling iyon, lumuwag ang balikat ni Sabine. Sa unang pagkakataon sa loob ng 57 taon, lumuwag ang kanyang mga tensyonadong kalamnan. Hindi ko na malayan. Tumulo ang luha ko. Sabi ni Dr. Cruz sa akin, Ginang, ngayon pa lang ang totoong simula, ngunit kailangan mo ring magpagamot. Dahil hindi lang si Sabine ang maisakit. Kinabukasan, muli kaming nakipagkita kay Dr. Cruz. Ang kanyang klinik ay walang malamig na kagamitang medikal. Mayroon lang itong maiinit na kulay, sofa, maliit na mesa, at mga guhit ng bata sa dingding. Mayroon tayong mahalagang gagawin ngayon. Sabi ni Dr. Cruz, sabay turo sa bag na dala ko. Sa loob niyon ay ang 45 diagnosis, ang lahat ng medical records ni Sabine sa loob ng 15 taon. Kakalimutan ko ang lahat ng record na ito. Itatapon na natin. Nagulat ako. Doktor, iyan ang lahat ng records ni Sabine. Paano kung mawala? Ginang, nakatulong ba ang mga record na iyan kay Sabine? Hindi ako makasagot sa tanong ni Dr. Cruz. Hindi nga nakatulong. Sa halip, lalo lang nalito si Sabine. Ang record na ito sa loob ng 15 taon ay hindi pagamot. Sumpa ito. Itapon na natin sila. Simula ngayon, si Sabine ay si Sabine lang. Hindi isang pasyenteng may label. Kinuha ni Dr. Cruz ang lahat ng diagnosis pagkatapos kong pumayag. Sa kalaunan, nalaman kong sinulong niya talaga ang lahat at tanging ang mga kailangan lang sa legal na aspeto ang itinira. Ngayon, magsisimula tayo sa simula. Sabine, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Nagulat si Sabine. Sa loob ng 15 taon, palagi siyang tinatanong kung saan masakit. Ngayon, bigla siyang tinanong kung sino siya. Ako si Sabine. 15. Magaling. Ano pa? Ano ang gusto mo? Gusto ko mag-drawing. Gumuhit ng mga hayop gamit ang color pen. Lumiwanag ang mukha ni Dr. Cruz. Wow, ang galing! Anong hayop ang pinakagusto mong i-drawing? Ang mga mukhang kumakain. Ang cute nila. Sa ganoong paraan, sa unang pagkakataon, nag-usap si Sabine tungkol sa hindi, tungkol sa sakit. Ito ang unang beses sa loob ng 15 taon. Nagulat ako. Hindi ko alam na mahilig mag-drawing ang anak ko. Nagplano ang St. Luke's Medical Center, sentro ng holistic at integrative medicine, ng isang bagong assessment para kay Sabine, ngunit iba ito. Ang una, play therapy.
Tinitingnan ang reaksyon ni Sabine kapag malaya siyang naglalaro. Ang pangalawa, art therapy. Pinagdadrawing si Sabine ng gusto niya. Ang pangatlo, music therapy. Tinitingnan kung anong sound ang gusto ni Sabine. Doktor, pagsusuri ba talaga ito? Mukha kasing laro. Tanong ko. Ngumiti si Dr. Cruz. Tama, ang paglalaro ay ang pagsusuri. Ang puso ng bata ay pinakatapat kapag naglalaro. Hindi tayo naghahanap ng bahagi na may sakit, kundi naghahanap ng bahagi na malusog. 4 na araw na assessment, 4 na oras bawat araw, 16 na oras sa kabuuan. Ngunit hindi umiyak si Sabine kahit isang beses. Sa halip, masaya pa siya. Pagkatapos ng assessment, sinabi ni Sabine sa akin, "Mama, ang saya!" Hindi ko alam na fan pala sa ospital. 2 araw akong naghintay ng resulta balisa. Baka may kakaiba na namang sakit. Ngunit sabay nito, umaasa ako. Pakiramdam ko ay magiging iba ito. Nang ipaliwanag ang resulta, dumating si Dr. Cruz kasama ang 5 espesyalista, psychologist, psychiatrist, play therapist, art therapist, music therapist. Ito ang unang beses na nakita ko ang napakaraming espesyalista na nagtipon para sa isang bata. Pag-usapan natin si Sabine, mahinang sabi ni Dr. Cruz. Unang mabuting balita. Si Sabine ay napakatalino at creative. Ang kanyang IQ ay mas mataas sa average. Sensitive siya at may talento sa pagguhit. Uminit ang puso ko nang marinig ko iyon. Kailan huling beses na narinig ko ang magandang tungkol sa anak ko sa loob ng 10 taon? Ngunit mayroon tayong dapat alalahanin. Si Sabine ay may problema sa pagpapahayag ng sarili. Hindi niya kayang ipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng salita. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang katawan. Anong ibig sabihin yon? Ang sakit ng tiyan, pagsusuka, at pagkahilo ni Sabine ay totoo. Ngunit hindi ito sakit ng katawan. Mga signal ito mula sa kaluluwa. Ang stress, anxiety, at kalungkutan na nararamdaman ni Sabine ay nagpapakita sa physical symptoms. Nagdagdag ang psychologist. Ito ay tinatawag na somatization disorder. Kapag hindi kayang i-process ng bata ang emosyon, tumutugon ang katawan. Karaniwan ito sa mga batang matagal nang nasa ilalim ng stress. Nayanig ako. Hindi pala sakit ang nangyayari kay Sabine? Hindi. Ang sakit niya ay totoo. Ngunit ang gamutan ay iba. Kailangan niyang gumaling ang kanyang puso. Hindi lang umasa sa gamot. Tiningnan ako ni Dr. Cruz sa mata at sinabing, "Ginang, ang kailangang gamutin ngayon ay hindi si Sabine. Kayo po mismo." Natigilan ako. Ako? Ako ang kailangang gamutin? Wala naman akong problema. Mula noon, nagsimula kaming magkaiba ng counseling ni Sabine. Ako ay kay Dr. Cruz. Si Sabine naman ay sa play therapist, si Teacher Jasmine. Sa unang sesyon, nagtanong si Dr. Cruz, "Naalala mo pa ba kung kailan unang nagpakita ng sintomas si Sabine?" "Oo, taglagas ng 2010. Bigla siyang nagsimulang magsuka. Kumusta ang buhay mo noon? Mayroon ba kayong problema sa pamilya o stress?" Nag-isip ako. Noon, madalas kaming mag-away ni Peter. Kakaalis lang ng kanyang ina at nalulunod siya sa kalungkutan at hindi ko siya naunawaan. Masyadong mabigat ang kapaligiran sa bahay. Nag-aaway ba kayo sa harap ni Sabine? Paminsan-minsan. Hindi naman madalas. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tumango si Dr. Cruz. Lumabas sa counseling ni Sabine ang isang nakakagulat na bagay. Naalala niya noong 6 na taong gulang siya. Sa tuwing nag-iingay ang kanyang mga magulang, magtatago siya sa banyo at tatakpan ang kanyang tenga. Mula rin noon, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, nagliwanag sa akin. Ang simula ng sakit ni Sabine ay tugma sa pinakamabangis na yugto ng pag-aaway naming mag-asawa. Ginang, mayroon ka bang katulad na karanasan noong bata ka? Halimbawa, pag-aaway ng mga magulang? Ang tanong ni Dr. Cruz ay nagbalik sa akin sa isa pang alaala. Naghiwalay ang mga magulang ko noong 9 na taong gulang ako. At ilang taon bago iyon, gabi-gabi silang nag-aaway. Nagtago rin ako sa kwarto. Tinakpan ang aking tenga. Noon, ganun din ako. Nagtatago ako at umiiyak sa tuwing nag-aaway ang mga magulang ko. Anong pakiramdam noon? Napakakatakot. Pakiramdam ko, masisira ang pamilya. At akala ko, kasalanan ko. Maingat na sinabi ni Dr. Cruz. Nasaktan din kayo noong bata at habang hindi pa gumagaling ang sugat,
Pinalaki niyo si Sabine. Hindi niyo namalayan na ipasa niyo ang anxiety sa kanya. Sa wakas, napagtanto ko, akala ko, mahal ko si Sabine. Ngunit sa katunayan, ibinibigay ko sa kanya ang aking takot at kawalan ng katiyakan. Sa kaunting pagkakamali ni Sabine, sobra akong nag-aalala at dinala siya sa iba't ibang lugar para magpagamot. Lalo lang niyang naramdaman ang anxiety. Pagkatapos ng ilang araw, naglabas ng mas nakakagulat na katotohanan ng counseling ni Sabine. Sinabi sa akin ni Teacher Jasmine. Sinabi ni Sabine sa pagguhit niya na kapag may sakit siya, saka lang siya pinapansin ng kanyang mama. Okay lang, sabi niya. Ano? Para kay Sabine, ang magkasakit ay ang tanging paraan para mapansin ng kanyang mama. Kapag malusog siya, abala ang isip ng mama niya sa ibang bagay. Pero kapag may sakit, ang buong atensyon niya ay nakatuon lang sa kanya. Nagulat ako ulit. Akala ko, mahal ko si Sabine. Ngunit ang totoo, pinapansin ko lang siya kapag may sakit siya. Halos wala akong pakialam sa araw-araw na buhay ni Sabine na malusog sa kanyang mga pangarap at interes. Kaya, patuloy na nagbigay ng signal ng sakit ang katawan ni Sabine. Dahil pakiramdam niya, kung hindi siya magkakasakit, hindi siya mamahalin ng mama niya. Nang gabing iyon, mag-isa akong umiyak sa hotel room. Ang lahat ng pagsisikap ko na iligtas si Sabine sa loob ng 15 taon ay lalo lang nagpahirap sa kanya. Kinabukasan, sa counseling, sinabi ni Dr. Cruz. Simulan na natin ang totoong paggaling. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan nating magsimula sa inyo. Anong dapat kong gawin? Una, kailangan gumaling ang sugat mo noong bata ka. Pagkatapos, kailangan mong matutong makisama muli kay Sabine. Matutong magmahal muli. Natakot ako, ngunit nakakita rin ako ng pag-asa. Sa wakas, naintindihan ko ang ugat ng problema. Ang sakit ni Sabine ay hindi isang sakit, kundi isang signal mula sa sugat ng aming pamilya. Mula noon, nagsimula akong suriin ang aking buhay. Ang sugat noong bata ako, ang problema sa kasal, at ang paraan ng pakikitungo ko kay Sabine. Lahat ay kailangan kong pag-aralan muli, sabi ni Dr. Cruz. Magsimula na tayo ngayon ng relationship rebuilding therapy. Ang nabuo sa loob ng 50 taon ay isang hindi malusog na relationship pattern. Ngayon, kailangan nating matutunan kung paano bumuo ng isang malusog na relationship. Simula ngayon, hindi na kayo mag-ina ni Sabine. Mga estranghero kayo na unang nagkita. Simulan nating kilalanin ang isa't isa mula sa punto na wala kayong alam sa isa't isa. Nagpakilala kami sa isa't isa. Parang mga kapitbahay. Hello, ako si Alisa, 42, taga Belgium. Hello, ako si Sabine, 15, mahilig mag-drawing. Nakakabigla. Magkasama na kami sa loob ng 15 taon, pero awkward kaming magpakilala. Lalo na hindi binanggit ni Sabine na may sakit siya nang magpakilala siya. Ito ay isang himala. Sa halip na mag-usap kami bilang unang nagkita, marami kaming nalaman na hindi namin alam noon. Ang paboritong kulay ni Sabine ay asul. Kumakalma siya kapag nakakarinig ng ulan. Ang pangarap niya ay maging isang veterinarian. Ang galing naman ng pangarap mo, veterinarian. Tuwang-tuwang ngumiti si Sabine. Oo, gusto kong gamutin ang mga hayop na may sakit para gumaling ang mga hayop na may sakit tulad ko. Naantig ang puso ko nang marinig ko iyon. Ang sakit ni Sabine ay nagbigay sa kanya ng isang makabuluhang pangarap. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng nakakagulat na pagbabago. Talagang hindi na sumasakit ang tiyan ni Sabine. Hindi na masakit, hindi na nasusuka, at hindi na nahihilo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, gumaling ang kalagayan ni Sabine. Sinabi ko kay Dr. Cruz, talagang nangyari ito. Tama. Ngayon, wala nang dahilan si Sabine para magkasakit. Hindi na tiningnan ni Ginang Alisa si Sabine bilang isang may sakit na bata, kaya hindi na kailangan pang magkasakit ni Sabine. Ito ay kahanga-hanga. Hindi gumamit ng kahit anong gamot. Hindi gumawa ng anumang karagdagang pagsusuri. Pero gumagaling si Sabine. Tanging dahil nagbago ang paraan ng pagtingin ko kay Sabine. Pagkatapos ng 1 linggo, nagbigay si Dr. Cruz ng bagong assignment. Ngayon, subukan nating maglakad patungo sa kalayaan. Ang unang hamon. Hayaan si Sabine na mag-isa papunta sa convenience store malapit sa ospital. Kahit na 200 metro lang ang layo. Para sa akin, isa itong napakalaking pakikipagsapalaran. Talaga bang kaya ni Sabine? Mama, 15 na ako.
Kaya ko na mag-isa sa convenience store, sabi ni Sabine na may kumpiyansa. Habang naghihintay ako, balisa ako. Pagkatapos ng 20 minuto, bumalik si Sabine na nakangiti. May hawak na ice cream. Mama, nag-isa ako. Ang tindera ay hello sa akin sa Tagalog. Sinabi kong hello sa kanya at ngumiti siya ng masaya. Ang pangalawang hamon ay mas malaki. Lumahok si Sabine sa isang youth exchange program na inorganisa ng St. Luke's at naglibot kasama ang mga estudyanteng Filipino sa Metro Manila. Mama, gusto ko ring makasama ang mga kaibigan na kasing edad ko. Walang anxiety si Sabine. Sa halip, puno siya ng pananabik. Nang araw na iyon, bumisita si Sabine sa Intramuros at naglakad sa mga kalsada ng Maynila. Tinikman niya ang halo-halo at natutong sumakay ng LRT, I-9. Noong una, akala ko complicated at nakakatakot. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko, mabilis akong natuto. Pag-uwi, sumakay ako ng LRT ng mag-isa. Kaya ko na pala mag-isa. Ang pangatlong hamon ay ang pinakamabigat. Kailangan ni Sabine na mag-isang sumakay ng eroplano pabalik sa Belgium para dalawin ang kanyang lola. Doktor, hindi ba ito masyadong mapanganib? Kalmadong sabi ni Dr. Cruz. Ginang, kaya na ni Sabine. Kailangan lang nating pakawalan siya. Pagkatapos ng isang linggo, mag-isang umalis si Sabine papuntang Belgium. Gusto kong umiyak nang ihatid ko siya sa Ninoy Aquino International Airport. Pero nagpigil ako. Ayaw kong magpakita ng pag-aalala sa harap ni Sabine. Sabine, mag-ingat ka. Ingatan mo ang sarili mo. Babalik ako. Pagkatapos ng isang linggo, niyakap ako ni Sabine muna. At pagkatapos ay naglakad siya mag-isa papunta sa departure area. Hindi siya lumingon. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Ang isang linggong iyon ay ang pinakamahabang linggo sa buhay ko. Araw-araw, nakakatanggap ako ng mensahe mula kay Sabine na sinasabing masaya siya kasama ang kanyang lola. Ang mga kaibigan niya sa Belgium ay nagulat. Lahat ay nag-iisip na gumaling siya. Ito ay isang himala. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik si Sabine. Mas naging mature ang hitsura niya. Sabi niya sa akin, Mama, salamat sa pagtitiwala sa akin. Sa pagpapahintulot sa aking umalis. Sabine, malaki ka na talaga. Nang malapit nang matapos ang paggaling namin sa Pilipinas, nagbigay ng huling payo si Dr. Cruz. Ang natitirang paggaling ay hindi na pwedeng gawin sa ospital. Kailangan ninyong magbigay ng oras sa isa't isa. Binigyan niya kami ng isang espesyal na homework. Maglakbay kaming magkasama. Ngunit gabi-gabi, kailangan naming maging tapat sa isa't isa at sabihin ang nararamdaman namin sa araw na iyon. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Nagsuggest si Sabine. Mama, gusto mo bang subukan ang Camino de Santiago? Sabi ni Teacher Jasmine. Iyon daw ang ruta na ginagamit ng mga taong dumadaan sa mahirap na panahon para ayusin ang kanilang puso. Mukhang bagay sa akin. Noong Marso 2024, naglakad kami sa Camino de Santiago sa Spain. Naglakad kami mula Sarria hanggang Santiago de Compostela sa loob ng 2 linggo. Noong unang araw, pareho kaming awkward. Magkasama na kami sa loob ng 15 taon, ngunit ito ang unang beses na magkatabi kaming naglalakad. Noong unang gabi, sabi ni Sabine, Mama, buong araw akong naglalakad at iniisip ko, kailan tayo huling naglakad ng magkatabi? Siguro, ngayon pa lang ang una anak. Palagi akong pinoprotektahan ni Mama sa harap. At ako, palagi akong pinoprotektahan ni Mama sa likod. Pero ngayon, iba. Pakiramdam ko, magkasama tayong naglalakad sa iisang landas. Noong ika-4 na araw, umulan. Malalaking patak ng ulan ang bumasa sa amin. Kung dati, mag-aalala akong sipunin si Sabine at magmamadaling humanap ng silungan. Pero ngayon, iba. Sabine, anong gagawin natin? Tuloy pa ba o magpapahinga? Ngumiti si Sabine. Tuloy lang, Ma. Nakakatuwa rin na maglakad sa ulan. Naglakad kami sa ulan. Basang-basa kami, pero masaya. Nang dumating kami sa harap ng Cathedral of Santiago de Compostela sa huling araw, niyakap namin ang isa't isa. Mama, nagawa natin. Sabine, nagawa natin. Ang totoong pag-ibig ay hindi possession, kundi pagbibigay ng kalayaan. Hindi overprotection, kundi pagtitiwala sa isa't isa. Ang kuwentong ito ay iniaalay sa lahat ng pamilyang naghahanap ng sagot. Ang sagot ay naroroon. Minsan, nasa lugar lang ito na hindi natin inaasahan. Kalahating taon na kaming nakabalik sa Belgium
Nagising si Sabine tuwing 7 ng umaga para maghanda sa pagpasok sa paaralan. Nakahanap na siya ng 3 mabuting kaibigan. Tuwing weekend, nagpupunta sila sa parke ng Brussels para mag-drawing. Noong nakaraang buwan, nanalo si Sabine ng unang gantimpala sa art contest ng paaralan para sa kanyang painting ng pamilya ng kuneho. Nang ipakita niya sa akin ang award, may ningning sa kanyang mata na hindi ko pa nakita noon. Mama, sabi ng guro, may talento raw ako. Nagsuggest siyang mag-apply ako sa art high school. Pero gusto ko pa rin maging veterinarian. Pwede bang pagsabayin ng dalawa? Ngumiti ako. Siyempre pwede. Kahit ano, pwede mong gawin. Ito ang mga salita na hindi ko pa nasasabi noon. Dati, ang sinasabi ko, mahina ang katawan mo. Mag-ingat ka. Nagsimula na rin ako ng bagong buhay. Nag-enroll ako sa isang kurso sa psychological counseling. Nag-aaral ako tuwing Miyerkules ng gabi. May 20 estudyante sa class at bawat isa ay may kwento. Ikinuwento ko ang nangyari sa amin ni Sabine. Marami ang umiyak. Pagkatapos ng kurso, 3 ina ang lumapit sa akin. May mga sintomas din ng mga anak nila na katulad ng kay Sabine. Ibinigay ko sa kanila ang contact number ni Dr. Cruz. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan ni Dr. Cruz. Minsan sa isang buwan, nagvi-video call kami. Palagi niyang inuuna ang kalagayan ni Sabine bago ang sa akin. Noong nakaraang buwan, sa aming tawag, sinabi niya, "Ginang Alisa, alam mo ba, ang kaso ni Sabine ay naging teaching example na. Hindi dahil sa kakaiba ang sakit, kundi dahil sa kakaiba ang paggaling. Tinuturo namin sa mga kabataan. Minsan, ang kailangan gamutin ay hindi ang pasyente sa harap, kundi ang buong family system. Paminsan-minsan, nagkakasakit pa rin si Sabine. Halimbawa, nilalagnat o sumasakit ang tiyan. Pero iba na ngayon. Sasabihin niya, "Mama, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko yata magpahinga." Hindi na siya tahimik na nagdudusa at pinapalala ang kanyang kalagayan. Hindi na rin ako nag-overreact. Kalmado lang akong sumasagot, "Sige. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay ngayon. Gumagaling ang sakit pagkatapos ng 1 o 2 araw. Dahil ang sakit na yun ay totoo ng physical illness. Hindi na sigaw ng kaluluwa." Mga manonood at tagapakinig, kung naantig ang puso ninyo ng kwentong ito, please click subscribe at like. Ibahagi din sa comment section kung saan kayo nanonood. Gusto ko ring malaman kung mayroon kayong katulad na karanasan. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang pamilyang naghihirap. Salamat sa inyong pagtangkilik. Naway mahanap ng bawat pamilya ang totoong pag-ibig.